Noong bata pa ako, medyo mahirap ang aking pamilya. Nagtrabaho ng mabuti ang mga magulang ko para kumita ng pera upang masuportahan ang aking pag-aaral. Hindi sila gumagastos ng pera para makapagpagamot kapag may sakit sila. Sa halip, tinustusan nila ako ng masasarap na pagkain at magagandang damit. Noong gumraduate ako sa junior middle school, sinabi ng lolo ko sa aking tatay, "Huwag mo nang suportahan ang anak mong babae sa pag-aaral niya." Pero sinabi ng tatay ko, "Babae man o lalaki, pare-pareho lang ang trato namin sa aming mga anak." Sinabi niya rin na dahil mahina ang pangangatawan ko, hindi ko kayang gawin ang mahihirap na trabaho at na kailangan kong tumutok sa pag-aaral. Dahil sa sinabi niyang iyon, naging lubos ang pasasalamat ko sa aking mga magulang at nadama kong hindi ko sila pwedeng biguin pagkatapos ng kanilang masisidhing pagsisikap. Mula noon, nag-aral akong mabuti. Tuwing nakatatanggap ako ng scholarship at nakikita ang masasayang mukha ng mga magulang ko, talagang nadarama kong hindi ko sila binibigo. Ipinangako ko sa aking sarili, kapag nagtagumpay ako sa hinaharap, gagampanan ko ang pagiging isang mabuting anak sa aking mga magulang at susuklian ang kanilang kabaitan sa pagpapalaki sa akin. Noong 19 na taon ako, tinanggap ng aking pamilya ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na tanging ang paghahangad sa katotohanan at ang mahusay na pagganap sa tungkulin ang magdadala tungo sa isang makabuluhang buhay. Kaya itinigil ko ang aking pag-aaral at inilaan ang sarili ko sa aking mga tungkulin. Isang araw, hindi pa nagtatagal pagkarating ng isang sister sa aming bahay, puwersahang pumasok ang mga pulis at dinampot siya. Dinala rin nila kami ng tatay ko sa istasyon ng pulisya para tanungin. Bagaman pinalaya kami pagkatapos, ang mga tao mula sa lokal na Religious Affairs Bureau at sa istasyon ng pulisya ay pumunta sa aming bahay para balaan kami na tumigil sa pananampalataya sa Diyos. Para magawang gampanan ang tungkulin ko, napilitan akong umalis ng bahay. Habang ginagawa ang mga tungkulin ko sa ibang rehiyon, tuwing nakikita ko sa tinutuluyan naming bahay na ang mga anak ng sister ay nagiging mabubuting anak sa kanya, napupukaw ang mga damdamin sa kaibuturan ko at hindi ko maiwasang isipin ang sarili kong mga magulang. Nagsikap sila ng sobra para palakihin ako, pero hindi ko magawang manatili sa kanilang tabi para alagaan sila. Nadama kong napakalaki ng utang na loob ko sa kanila. Noong 2019, talagang tumindi ang mga pang-aaresto ng malaking pulang dragon sa lungsod kung saan ko ginagawa ang aking tungkulin. At dahil hindi kami makahanap ng ligtas na mga matutuluyang bahay para paglagian ng panahong iyon, sinabi sa amin ng mga leader na bumalik sa aming mga bayan kung kaya namin. Noong panahong iyon, wala sa bahay ang mga magulang ko dahil umuupa sila sa ibang lugar. Kaya nagpasya akong pumunta muna sa lugar nila. Noong nakipagkita ako sa aking mga magulang, napansin ko na medyo malayo ang tingin ng nanay ko at paulit-ulit niya akong tinatanong ng pare-parehong tanong. Sinabi sa akin ng aking nakababatang kapatid na na-stroke ang aming nanay at nagkaroon ng cerebellar atrophy at kalalabas pa lang nito sa ospital ilang araw na ang nakararaan. Naalala ko na napansin ko na ang ilang sintomas sa nanay ko ilang taon na ang nakalilipas. Pero hindi ko kailanman pinansin ang mga iyon. Naisip ko kung nasa tabi niya sana ako na nag-aalaga sa kanya at pinaaalalahanan siyang tutukan ang kalusugan niya,
magiging ganito kaya kalubha ang kondisyon niya. Nang panahong iyon, ginugol ko ang mga araw ko na nakatuon sa nanay ko, nagluluto ng mga pagkain na mabuti sa kalusugan niya. Sinasamahan siya sa pag-eehersisyo at tinuturuan siya kung paano ingatan ang kalusugan niya. Inilaan ko ang lahat ng lakas ko sa pag-aalaga sa nanay ko at nakaligtaan ko ang mga tungkulin ko. Sa isang kisap mata ay lumipas ang 2 buwan. At isang araw, nakatanggap ako ng liham mula sa mga leader na sinasabi sa akin na pumunta sa ibang rehiyon at gawin ang mga tungkulin ko. Nang araw na iyon, dumating sa aming bahay ang aking tiya at tiyo. Noong una, nakita nilang nasa bahay ako na inaalagaan ang nanay ko at wala silang sinabi. Pero pagkatapos ay bigla nila akong tinanong, "Aalis ka ba pagkatapos manatili ng ilang araw?" Nang nakita nilang hindi ako sumagot, pinagalitan nila ako. "Hindi ka pwedeng umalis na naman. Kailangan mong manatili at alagaan ang mga magulang mo. Sinuportahan ka ng mga magulang mo noong bata-bata pa sila. At ngayon na nasa 70 taong gulang na sila, hindi mo ba nararamdamang may dapat kang gawin para sa kanila? Kung hindi dahil sa mga magulang mo na pinalaki at inalagaan ka, mararating mo ba ang kinalalagyan mo ngayon? Hindi ka dapat maging masyadong makasarili." Parang punyal na tumagos sa puso ko ang kanilang mga salita at sa loob ng ilang sandali, wala akong masabi. Kung hindi dahil sa pag-aalaga sa akin ng mga magulang ko, wala sana ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kung tinamasa ko lamang ang kanilang pag-aalaga nang hindi sila sinusuklian, hindi ba't magiging walang utang na loob ako? Noong bata pa ako, nakita ko na ang inaalala lang ng pinsan ko ay ang sarili niyang pisikal na mga kasiyahan at na wala siyang pakialam sa mga magulang niya kapag may sakit sila. Nadama kong talagang wala siyang pagkatao at na hindi ako pwedeng maging ganoong uri ng tao. Ngayong matanda na ang mga magulang ko, nadama ko na kung hindi ko kayang pasanin ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanila, hindi ako magiging mabuting anak. Noong panahong iyon, masyado akong nasaktan at naguluhan. Kaya nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, alam ko na responsibilidad ko ang paggawa ng aking mga tungkulin. Pero nakikita kong tumatanda ang mga magulang ko at humihina ang kalusugan. Hindi ko lang mapigilang mag-alala sa kanila at wala sa isip kong pumunta sa ibang lugar para gawin ang mga tungkulin ko. Pakiusap, gabayan at bigyang liwanag mo ako upang makaahon sa kalagayang ito. Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Maliban sa pagsisilang at pagpapalaki ng anak, ang responsibilidad ng mga magulang sa buhay ng mga anak nila ay ang panlabas lang na bigyan sila ng isang kapaligiran na kalalakihan nila at iyon na iyon sapagkat walang makaiimpluwensya sa kapalaran ng tao maliban sa paunang pag-orden ng lumikha. Walang sino man ang makakakontrol sa uri ng magiging kinabukasan ng isang tao. Ito ay matagal ng paunang inorden at kahit pa ang sariling mga magulang ay hindi mababago ang kapalaran ng isang tao. Kaugnay naman sa kapalaran, kanya-kanya ang bawat isa at bawat isa ay may sariling kapalaran. Kaya walang magulang ang makahahadlang sa kapalaran sa buhay ng isang tao ni kaunti at walang mga magulang ng sinuman ang makauudyok sa kanya kahit kaunti pagdating sa papel na ginagampanan niya sa buhay. Maaaring sabihin na saan mang pamilya paunang inorden na isilang ang isang tao at saan mang kapaligiran siya lumaki, ang mga ito ay mga paunang kondisyon lamang upang matupad niya ang misyon niya sa buhay.
Hindi tinutukoy ng mga ito sa anumang paraan ang kapalaran ng isang tao sa buhay o ang uri ng tadhana kung saan tinutupad ng isang tao ang kanyang misyon. Kung kaya't, walang magulang ang makakatulong sa kanyang anak na matupad ang misyon niya sa buhay. At gayon din, walang kaanak ninuman ang makakatulong sa kanya na gampanan ng maayos ang papel niya sa buhay. Kung paano tinutupad ng isang tao ang kanyang misyon at sa anong uri ng pinamumuhayang kapaligiran niya ginagampanan ang kanyang papel ay ganap na itinatakda ng kanyang kapalaran sa buhay. Sa madaling salita, walang objetibong mga kondisyon ang makakaimpluwensya sa misyon ng isang tao na paunang inorden ng lumikha. Ang lahat ng tao ay umaabot sa hustong pag-iisip ayon sa kanilang partikular na kinalakhang mga kapaligiran. Pagkatapos, unti-unti, sa bawat hakbang, tumutungo sila sa kanilang sariling mga landas sa buhay at tinutupad ang mga tadhana na plinano para sa kanila ng lumikha. Sa likas na paraan at nang hindi sinasadya, ay pumapasok sila sa malawak na karagatan ng sangkatauhan at inaako ang sarili nilang mga papel sa buhay, kung saan ay sinisimula nila ang pagtupad sa kanilang mga responsibilidad bilang mga nilalang, alang-alang sa paunang pag-orde ng lumikha, alang-alang sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto kong ipinanganak lang ako ng mga magulang ko. Pinalaki ako at binigyan ako ng isang kapaligiran para sa aking paglaki. Pero ang Diyos ang tunay na nagbigay sa akin ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng hininga ng buhay na nagbigay daan sa akin na manatiling buhay hanggang sa araw na ito. Bukod doon, nasa mga kamay ng lumikha ang ating mga kapalaran at walang sino mang makatutukoy ng kapalaran ng isa pang tao. Hindi kayang kontrolin ng mga magulang ko ang aking kapalaran at hindi ko rin kayang kontrolin ang sa kanila. Naisip ko kung paanong biglang nagkasakit ang nanay ko at nagawa siyang dalhin ng tiya ko sa ospital para maipagamot sa tamang oras. Hindi ba't bahagi rin ito ng kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos? Hindi ako makapagpapasya kung kailan magkakasakit ang nanay ko o kung gaano kalala ang magiging sakit niya at gaano man ako mag-alala sa kanya, hindi ko talaga mapagagaan ang pagdurusa ng nanay ko. Kahit kasama niya pa ako sa bahay, hindi ko malulutas ang anumang problema. Sa nakalipas na 2 buwan, ibinuhos ko ang puso at kaluluwa ko sa pag-aalaga sa nanay ko. Pinabayaan ko pa nga ang mga tungkulin ko. Gayunpaman, hindi na nga bumuti ang sakit ng nanay ko. Bagkus ay lumala pa ito. Inakala ko pa nga na kung kasama niya ako sa bahay, hindi sana lumala ng ganoon ang sakit niya. Hindi ba't ganito ang pananaw ng mga hindi mananampalataya? Nabasa ko na sinasabi ng mga salita ng Diyos. Anuman ang gawin, isipin o planuhin mo, hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Ang mahalaga ay kung kaya mong unawain at tunay na paniwalaan na ang lahat ng nilikha ay nasa mga kamay ng Diyos. Taglay ng ilang magulang ang pagpapala at tadhanang makapagtamasa ng kaligayahan sa tahanan at ng saya ng isang malaki at masaganang pamilya. Kataas-taasang kapangyarihan ito ng Diyos at isa itong pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa kanila. May ilang magulang na walang ganitong tadhana. Hindi ito isinaayos ng Diyos para sa kanila. Hindi sila pinagpalang matamasa ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya o matamasa ang pananatili ng kanilang mga anak sa piling nila. Pamamatnugot ito ng Diyos at hindi ito maipipilit ng mga tao. Naisip ko kung gaano karaming magulang ang tumatanda na hindi kasama ang kanilang mga anak. Ganito lang talaga ang kanilang kapalaran. Kailangan kong
magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos sa kung paano ko tatratuhin ang mga magulang ko at hindi ko pwedeng subukan at igiit sa sitwasyon ang sarili kong kalooban. Naalala ko na na-diagnose na may coronary heart disease ang nanay ko noong bata pa siya. Pero patuloy siyang nagtrabaho ng mabuti upang kumita at hindi man lang inalagaan ang kalusugan niya. Pagkatapos matagpuan ang Diyos, napagtanto niya na ang paghahangad ng katotohanan at ang paggawa ng maayos sa mga tungkulin ang pinakamahalagang bagay. At sa tamang layon sa buhay, tumigil na siya sa pagkakayod kalabaw tulad ng dati at unti-unting bumuti ang kalusugan niya. Biyaya na ng Diyos na buhay pa rin siya hanggang sa puntong ito. Ngayong matanda na ang mga magulang ko, kahit na hindi ko sila maalagaan, dadalaw-dalawin sila ng mga tiya at tiyo ko at aasikasuhin ng mabuti ang kanilang mga material na pangangailangan. Hindi ba't mula ito sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos? Sa pag-iisip ng mga bagay na ito, nabawasan ang sakit sa puso ko at nakahanap ako ng lakas ng loob na lumabas upang gawin ang mga tungkulin ko. Makalipas ang mga 2 buwan, nakatanggap ako ng liham mula sa tatay ko na nagsasabing malaki ang ibinuti ng kalusugan ng nanay ko. Sinabi niyang kaya na nitong magluto ngayon at lumabas-labas para mamili at na talagang mabilis ang pagaling nito. Isang araw noong Hunyo 2021, nakatanggap ako ng isang liham mula sa iglesia na nagsasabing sinubaybayan at minanmanan ng malaking pulang dragon ang nakababata kong kapatid at hindi nagtagal pagka-uwi niya, inaresto siya at ang mga magulang ko ng pulisya at itinanong din ng mga ito ang kinaroroonan ko. Sa liham, pinag-iingat ako ng iglesia na huwag umuwi. Pagkatanggap sa liham na ito, lalo akong nag-alala sa kalusugan ng mga magulang ko. May mga isyu na sa kalusugan ang nanay ko at hindi niya kayang tiisin ang takot at pagkabalisa. Mahina ang puso ng tatay ko, kaya napapaisip ako kung makakayanan niya ang pananakot at pagbabanta ng mga pulis. Anong mangyayari kung atakihin siya? Gusto ko talagang umuwi at makita sila, pero tinutugis pa rin ako ng pulisya at kung uuwi ako, mahuhulog ako sa patibong. Kaya nanalangin ako sa Diyos, hinihingi sa Kanya na palakasin ang kanilang pananalig upang kahit anong pagdurusa ang harapin nila, hindi nila ipagkakanulo ang iglesia at sa halip ay magagawang manindigan sa kanilang mga patotoo para sa Diyos. Kalahating buwan ikinulong ang mga magulang ko at pagkatapos ay pinalaya, pero wala akong nabalitaan tungkol sa kapatid ko. Bagaman pinalaya ang mga magulang ko, madalas silang gipitin ng pulisya na nagbanta rin sa kanila para pauwiin ako kaagad at pasukuin. Noong panahong iyon, tuwing may libreng oras ako, iniisip ko ang mga magulang ko at sobrang nag-aalala sa kanila. Bandang Disyembre 2022, nalaman ko na nagkasakit ang tatay ko at naospital at ang mga kamag-anak ay inuudyukan ang mga magulang ko para pauwiin ako. Nagsimula na naman akong mabagabag. Iniisip na siguradong tatawagin akong walang utang na loob ng mga kamag-anak ko. Gumugol ng napakaraming taon ang mga magulang ko sa pagpapalaki sa akin at hindi ko pa sila nasusuklian man lang. Sa anong paraan ako may konsensya? Noong panahong iyon, kakukuha ko lamang ng isang bagong company at hindi pa pamilyar sa mga kasanayang kailangan. Palaging may mga paglihis at kapintasan sa gawain ko, pero hindi ko hinanap ang mga solusyon o ibinuod ang mga bagay na ito. Sa halip,
Nakahanap ako ng mga maidadahilan para sa sarili ko. Nadarama na bagaman masama ang kalagayan ko, hindi ko pa rin naman tinatalikuran ang mga tungkulin ko. Dahil hindi kailanman nagbago ang kalagayan ko, hindi ako nagkamit ng mga resulta sa mga tungkulin ko at sa huli ay tinanggal ako. Pagkatanggal sa akin, gusto ko talagang bumalik sa mga magulang ko sa lalong madaling panahon. Pero tinutugis pa rin ako ng pulisya at hindi ako makauwi. Napakasakit ng kalooban ko noong panahong iyon. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Hinihingi sa Kanyang bigyang liwanag at gabayan ako upang matakasan ko ang maling kalagayang ito. Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at nagsimulang magbago ang kalagayan ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Kaya naman, patungkol sa mga tao, hindi mahalaga kung metikuloso kang inalagaan ng iyong mga magulang o inaruga kanila ng mabuti. Sa alinmang paraan, ginagampanan lang nila ang kanilang responsibilidad at obligasyon. Ano man ang dahilan kung bakit kanila pinalaki, responsibilidad nila ito. Dahil ipinanganak kanila, dapat silang maging responsable sa iyo." Batay rito, maituturing bang kabutihan ang lahat ng ginawa ng iyong mga magulang para sa iyo? Hindi maaari, hindi ba? Ang pagtupad ng iyong mga magulang sa kanilang responsibilidad sa iyo ay hindi maituturing na kabutihan. Kaya, kung tinutupad nila ang kanilang responsibilidad sa isang bulaklak o sa isang halaman, dinidiligan at pinatataba ito, maituturing ba iyon na kabutihan? Higit pa ngang malayo iyon sa pagiging mabuti. Ang mga bulaklak at halaman ay mas tumutubo ng maayos kapag nasa labas. Kung ang mga ito ay itinatanim sa lupa, nang may hangin, araw at ulan, mas lalong lumalago ang mga ito. Hindi tumutubo ang mga ito ng kasing ganda kapag itinanim sa isang paso sa loob ng bahay. Hindi tulad ng pagtubo ng mga ito sa labas. Sa anumang uri ng pamilya isinilang ang isang tao, inorden ito ng Diyos. Ikaw ay isang taong nagtataglay ng buhay at inaako ng Diyos ang responsibilidad sa bawat buhay. Tinutulutan ang mga tao na mabuhay at sumunod sa batas na sinusunod ng lahat ng nilalang. Sadya lamang na bilang isang tao, namumuhay ka sa kapaligiran kung saan ka pinalaki ng iyong mga magulang. Kaya, dapat ay lumaki ka sa kapaligirang iyon. Na isinilang ka sa kapaligirang iyon ay dahil sa pag-orde ng Diyos. Na pinalaki ka ng mga magulang mo hanggang sa hustong gulang ay dahil din sa pag-orde ng Diyos. Sa alinmang paraan, sa pamamagitan ng pagpapalaki sa iyo, tinutupad ng iyong mga magulang ang isang responsibilidad at obligasyon. Ang palakihin ka hanggang sa hustong gulang ay obligasyon at responsibilidad nila, at hindi ito matatawag na kabutihan. Dahil hindi ito matatawag na kabutihan, masasabi ba na isa itong bagay na dapat mong matamasa? Ito ay isang uri ng karapatan na dapat mong matamasa. Dapat kang palakihin ng iyong mga magulang dahil bago ka umabot sa hustong gulang, ang papel na ginagampanan mo ay ang pagiging isang anak na pinalalaki. Sa makatwid, tinutupad lang ng iyong mga magulang ang responsibilidad nila sa iyo at tinatanggap mo lang ito. Ngunit, tiyak na hindi nito ibig sabihin na tumatanggap ka ng biyaya o kabutihan mula sa kanila. Para sa anumang buhay na nilalang, ang pagbubuntis at pag-aalaga sa mga supling, pag-aanak, at pagpapalaki sa susunod na henerasyon ay isang uri ng responsibilidad. Halimbawa, ang mga ibon, baka, tupa, at maging ang mga tigre ay kailangang mag-alaga sa kanilang mga supling pagkatapos nilang manganak. Walang buhay na nilalang
na hindi nagpapalaki ng kanilang mga supling. Posibleng mayroong ilang eksepsyon, ngunit nananatiling hindi natin alam ang mga ito. Ito ay isang likas na penomena sa pag-iral ng mga buhay na nilalang. Ito ay isang likas na gawi ng mga buhay na nilalang at hindi ito maiuugnay sa kabutihan. Sumusunod lamang sila sa batas na itinakda ng lumikha para sa mga hayop at sangkatauhan. Sa makatwid, ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang ay hindi isang kabutihan. Batay rito, masasabi na hindi mo pinagkakautangan ang iyong mga magulang. Tinutupad nila ang kanilang responsibilidad sa iyo. Gaano man karaming dugo ng kanilang puso ang kanilang iginugugol para sa iyo at gaano kalaking pera man ang ginugugol nila sa iyo, hindi nila dapat hilingin sa iyo na suklian sila dahil ito ang kanilang responsibilidad bilang mga magulang. Dahil ito ay isang responsibilidad at isang obligasyon, dapat na libre ito at hindi sila dapat humingi ng kabayaran. Sa pagpapalaki sa iyo, ginagampanan lamang ng iyong mga magulang ang kanilang responsibilidad at obligasyon at hindi ito dapat binabayaran at hindi ito dapat isang transaksyon. Kaya, hindi mo kailangang harapin ang iyong mga magulang o pangasiwaan ang iyong relasyon sa kanila ayon sa ideya ng pagsukli sa kanila. Kung talagang ang tinatrato mo ang iyong mga magulang, sinusuklian sila at pinangangasiwaan ang iyong relasyon sa kanila ayon sa ideyang ito, hindi iyon makatao. Kasabay nito, malamang na mapipigilan at magagapos ka ng mga damdamin ng iyong laman at mahihirapan kang makalabas sa mga gusot na ito hanggang sa maaaring maligaw ka pa. Hindi mo pinagkakautangan ang iyong mga magulang, kaya wala kang obligasyon na isakatuparan ang lahat ng ekspektasyon nila. Wala kang obligasyong magbayad para sa mga ekspektasyon nila. Maaari silang magkaroon ng sarili nilang mga ekspektasyon, pero dapat mong gawin ang sarili mong mga pagpili. Naghanda ang Diyos ng isang landas sa buhay para sa iyo. Nagsaayos siya ng isang tadhana para sa iyo. At ang mga bagay na ito ay walang anumang kinalaman sa mga magulang mo. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na anumang espesye na nagpaparami ay gagawin ang lahat ng makakaya upang palakihin at alagaan ang susunod na henerasyon. Isa itong kautusan at panuntunan na itinatag ng Diyos para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ito ay isang uri ng responsibilidad at obligasyon, pero hindi ito maituturing na kabaitan. Kagaya sa kaharian ng mga hayop, mabangis na tigre man o leon, o isang maamong usa o antelope, pinalalaki nilang lahat ang kanilang mga anak at naghahanap ng pagkain para sa mga ito pagkatapos nilang magparami. Minsan ay pinipiling magutom mismo sila para mapakain sa oras ang kanilang mga anak, hanggang sa kaya ng mabuhay ng nag-iisa ng kanilang mga anak. Ito ay likas. Naisip ko rin ang mga manok na inalagaan namin sa bahay. Pagkatapos mapisa ang mga sisiw, palagi silang poprotektahan at aalagaan ng inahing manok. At kapag naghahanap ng pagkain, inuuna nitong pakainin ang mga sisiw. Kapag may panganib, susugod ang inahing manok. At kapag maulan o kapag mainit at walang anumang masisilungan, hahayaan ng inahing manok na magdusa ang sarili nito para maisilong ang mga sisiw sa ilalim ng mga pakpak nito. Kapag lumaki na ang mga sisiw at kaya ng manatiling buhay ng sila lang, kusa nilang iiwan ang inahing manok at natupad na ng inahing manok ang responsibilidad nito. Nakita ko na ang pagpapalaki sa anak ay isang batas para mabuhay na inilatag ng Diyos para sa mga hayop
pati sa mga tao, at na ito ay isang responsibilidad at obligasyon. Hindi ito makasarili at hindi humihingi ng kabayaran. Nang napagtanto ko ang mga bagay ito, biglang naalis sa puso ko ang pasanin ng paulit-ulit na pakiramdam na may pagkakautang ako sa aking mga magulang. Palagi kong tinitingnan bilang kabaitan ang pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Nadaramang pagkakautang ito na kailangan kong bayaran sa buong buhay ko. Naging pabigat ito sa akin at nagdala sa akin ng pagod at pasakit. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naramdaman kong napalaya ang aking puso. Ang pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang ay responsibilidad nila. Hindi ito pwedeng ituring na kabaitan at hindi ito kailangang suklian. Bukod doon, inalagaan at pinalaki lamang ako ng mga magulang ko at ang Diyos ang tunay na nagbigay sa akin ng buhay. Kung hindi ako binigyan ng Diyos ng buhay, hindi ako mananatiling buhay. Nagbalik tanaw ako noong bata pa ako kung kailan mahina ang resistensya ko. Madalas akong sipunin at lagnatin at nagka-pneumonia pa nga ako. Sinabi ng doktor sa mga magulang ko na tiyaking hindi ako lalamiging muli dahil ang isa pang lagnat ay maaaring maging tuberculosis. Pero walang magawa ang mga magulang ko. Pero katakataka, pagkatapos niyon, sinipon lang ako at hindi na kailanman muling nilagnat. Hangang-hanga rito ang mga magulang ko. Unti-unti, bahagyang bumuti ang kalusugan ko at tumibay ang resistensya ko. Kung hindi dahil sa pag-aalaga at proteksyon ng Diyos, kahit na alagaan ako ng napakabuti ng mga magulang ko, maaari pa rin akong hindi mabuhay ng malusog. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng lahat at siya ang dapat kong suklian. Pero hindi lamang ako nabigong maging mapagpasalamat, kundi sinalungat ko rin ang Diyos at nakipagtalo dahil hindi ko magawang alagaan ang mga magulang ko. Wala man lang akong puso na magpasakop sa Diyos. Tunay na mapaghimagsik ako. Kalaunan, tinanong ko ang sarili ko. Kapag sumasalungat ang pagtupad ko sa aking tungkulin sa pagiging mabuting anak, paano ako dapat magsagawa ng naaangkop? Nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos na nakatulong sa akin na maunawaan ang mga prinsipyo ng pagsasagawa tungkol dito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa katunayan, ang paggalang sa mga magulang ay isa lang uri ng responsibilidad at malayo ito sa pagsasagawa sa katotohanan. Ang pagpapasakop sa Diyos ang siyang pagsasagawa sa katotohanan. Ang pagtanggap sa atas ng Diyos ang siyang pagpapamalas ng pagpapasakop sa Diyos. At ang mga tumatalikod sa lahat ng bagay upang gawin ang kanilang mga tungkulin ang siyang mga tagasunod ng Diyos. Bilang buod, ang pinakamahalagang gawaing nasa harapan mo ay ang gampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Iyon ang pagsasagawa sa katotohanan at isa itong pagpapamalas ng pagpapasakop sa Diyos. Kaya, ano ang katotohanan na dapat pangunahing isagawa ng mga tao ngayon? Ang pagganap sa tungkulin. Tama iyan. Ang matapat na pagganap sa tungkulin ay pagsasagawa sa katotohanan. Kung hindi taos-pusong isinasagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin, nagtatrabaho lang siya. Kung batay sa kapaligirang pinamumuhayan mo at sa kontekstong kinalalagyan mo, ang paggalang sa iyong mga magulang ay hindi sumasalungat sa pagkumpleto mo sa atas ng Diyos at pagganap mo sa iyong tungkulin. O, sa madaling salita, kung hindi naaapektuhan ng paggalang sa iyong mga magulang ang iyong matapat na pagganap sa iyong tungkulin, maaari mong parehong isagawa ang mga ito ng sabay.
Hindi mo kailangang humiwalay sa iyong mga magulang sa panlabas at hindi mo kailangang talikuran o tanggihan sila sa panlabas. Sa anong sitwasyon ito nalalapat? Kapag hindi sumasalungat ang paggalang sa mga magulang sa pagganap sa tungkulin. Tama iyan. Sa madaling salita, kung hindi sinusubukan ng iyong mga magulang na hadlangan ang iyong pananampalataya sa Diyos, at mga mananampalataya rin sila, at talagang sinusuportahan at hinihikayat kanilang gampanan ang iyong tungkulin ng matapat at kumplituhin mo ang atas ng Diyos. Ang relasyon mo sa iyong mga magulang ay hindi isang regular na relasyon ng laman sa pagitan ng magkakamag-anak, kundi isa itong relasyon sa pagitan ng magkakapatid sa iglesia. Sa ganoong sitwasyon, bukod sa pakikisalamuha sa kanila bilang mga kapwa-kapatid sa iglesia, dapat mo ring tuparin ang ilan sa iyong mga responsibilidad bilang kanilang anak. Dapat mo silang pakitaan ng kaunting karagdagang malasakit. Basta't hindi ito nakaaapekto sa pagganap sa tungkulin mo. Ibig sabihin, basta't hindi nila napipigilan ang iyong puso. Maaari mong tawagan ang iyong mga magulang upang kumustahin sila at magpakita ng kaunting pagmamalasakit sa kanila. Maaari mo silang tulungang lutasin ang ilang suliranin at asikasuhin ang ilan sa kanilang problema sa buhay. At maaari mo silang tulungang lutasin ang ilan sa mga suliraning mayroon sila sa usapin ng kanilang buhay pagpasok. Maaari mong gawin ang lahat ng bagay na ito. Sa madaling salita, kung hindi hinahadlangan ng iyong mga magulang ang iyong pananampalataya sa Diyos, dapat mong panatilihin ang relasyong ito sa kanila at dapat mong tuparin ang iyong mga responsibilidad sa kanila. At bakit dapat mo silang pakitaan ng malasakit, alagaan at kumustahin? Dahil anak kanila. Dahil may ganito kang relasyon sa kanila at mayroon kang isa pang uri ng responsibilidad, at dapat mo silang kumustahin pa at bigyan sila ng higit na tulong. Basta't hindi ito nakaaapekto sa pagganap mo sa iyong tungkulin at basta't hindi hinahadlangan o ginugulo ng mga magulang mo ang iyong pananalig sa Diyos at ang iyong pagganap sa tungkulin at hindi ka rin nila pinipigilan. Kung gayon, ay natural at nararapat na tuparin mo ang iyong mga responsibilidad sa kanila. At dapat mo itong gawin hanggang sa antas na hindi ka inuusig ng iyong konsensya. Ito ang pinakamababang pamantayan na dapat mong matugunan. Kung hindi mo magawang igalang ang iyong mga magulang sa tahanan dahil sa epekto at paghadlang ng iyong mga sitwasyon, hindi mo kailangang sundin ang regulasyong ito. Dapat mong ipagkatiwala ang iyong sarili sa mga pamamatnugot ng Diyos at dapat kang magpasakop sa kanyang mga pagsasaayos at hindi mo kailangang ipilit na igalang ang iyong mga magulang. Kinokondena ba ito ng Diyos? Hindi ito kinokondena ng Diyos. Hindi niya pinipilit ang mga tao na gawin ito. Kung iginagalang mo ang iyong mga magulang habang namumuhay ka sa iyong mga damdamin, hindi mo tinutupad ang iyong mga responsibilidad at hindi mo sinusunod ang mga salita ng Diyos dahil tinalikuran mo ang atas ng Diyos at hindi ka isang taong sumusunod sa daan ng Diyos. Kapag naharap ka sa ganitong uri ng sitwasyon, kung hindi ito nagdudulot ng mga pagkaantala sa iyong tungkulin o nakaaapekto sa iyong tapat na pagganap sa iyong tungkulin, maaari kang gumawa ng ilang bagay na kaya mong gawin upang magpakita ng pagkamabuting anak sa iyong mga magulang at maaari mong tuparin ang mga responsibilidad na kaya mong tuparin. Bilang buod, ito ang nararapat gawin at kayang gawin ng mga tao sa saklaw ng pagkatao. Kung mabibitag ka ng iyong mga damdamin at maaantala nito ang pagganap mo sa iyong tungkulin, ganap niyong sasalungatin ang mga layunin ng Diyos. Hindi kailanman hiningi ng Diyos na gawin mo iyon. Hinihingi lang ng Diyos na tuparin mo ang iyong mga responsibilidad sa iyong mga magulang. Iyon lang.
Iyon ang ibig sabihin ng pagiging mabuting anak sa magulang. Malinaw na ipinaliliwanag ng Diyos ang mga prinsipyo ng pagtrato sa mga magulang, lalo na nang sinabi ng Diyos, ang paggalang sa mga magulang ay isa lang uri ng responsibilidad at malayo ito sa pagsasagawa sa katotohanan. Ang pagpapasakop sa Diyos ang siyang pagsasagawa sa katotohanan. Ang pagtanggap sa atas ng Diyos ang siyang pagpapamalas ng pagpapasakop sa Diyos. At ang mga tumatalikod sa lahat ng bagay upang gawin ang kanilang mga tungkulin ang siyang mga tagasunod ng Diyos. Ipinatanto sa akin ng mga salita ng Diyos na ang pagampan sa tungkulin ng isang nilikha ang pinakamahalagang bagay, mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Pwede kong kalingain ang mga magulang ko, basta't hindi nito naaapektuhan ang tungkulin ko. Pero gaano ko man kalingain ang mga magulang ko, tinutupad ko lang ang responsibilidad ko bilang isang anak at hindi ito maituturing bilang pagsasagawa ng katotohanan. Parehong nananampalataya sa Diyos ang mga magulang ko at sinusuportahan ako sa aking tungkulin at ang pag-aalala at pagmamahal ko para sa kanila ay nasa saklaw ng pagkatao at konsensya. Sa mga angkop na sitwasyon, dapat ko silang alagaan sa makakaya ko, gaya ng paggawa ko sa mga gawaing bahay sa pinakamakakaya ng abilidad ko kapag umuwi ako, at kapag may sakit ang mga magulang ko, masasamahan ko rin sila para alagaan sila. Pero kapag hindi tinutulutan ng mga sitwasyon, dapat akong magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at huwag igiit ang sarili kong kalooban. Naisip ko ang mga kanluraning misyonaryo na iniwan ang kanilang mga pamilya, magulang at anak upang maglakbay ng libu-libong milya papunta ng China upang ipakalat ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Hindi nila inisip ang kanilang mga magulang o anak, kundi kung paano tuparin ang atas ng Diyos at tulungan ang mas maraming taong tanggapin ang pagtutubos ng Diyos. Nagawa nilang isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at tuparin ang kanilang mga tungkulin. Ito ang ibig sabihin ng may konsensya at katwiran. Naisip ko rin kung paanong nagawang tanggapin ng aming pamilya ang gawain ng Diyos sa mga huling araw at nagkaroon ng pagkakataong maligtas. Kung walang mga kapatid na nangaral ng ebanghelyo sa amin, paano namin magagawang tanggapin ang pagliligtas ng Diyos? Kung nasiyahan lamang ako sa mga pisikal na pagmamahal at hindi ginawa ang tungkulin ko, magkagayon ay magiging talagang makasariling tao ako at walang pagkatao at kokondenahin at kamumuhian ako ng Diyos. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos na lalong nagpasigla sa puso ko. Sabi ng Diyos, ang relasyon ng magulang at anak ay ang pinakamahirap na relasyon na pangangasiwaan ng isang tao sa emosyonal na aspekto, ngunit sa katunayan, hindi naman ito lubusang hindi mapangasiwaan. Tanging sa batayan ng pag-unawa sa katotohanan, magagawang tratuhin ng mga tao ang usaping ito ng tama at may katwiran. Huwag magsimula mula sa perspektiba ng mga damdamin at huwag magsimula mula sa mga kabatiran o perspektiba ng mga makamundong tao. Sa halip, tratuhin mo ang iyong mga magulang sa wastong paraan ayon sa mga salita ng Diyos. Kung ano talaga ang papel na ginagampanan ng mga magulang, kung ano talaga ang kabuluhan ng mga anak sa kanilang mga magulang, kung ano ang saloobin na dapat taglayin ng mga anak sa kanilang mga magulang, at kung paano dapat harapin at tratuhin ng mga tao ang relasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Hindi dapat tratuhin ng mga tao ang mga bagay na ito batay sa mga damdamin, ni hindi sila dapat maimpluwensyahan ng anumang mga maling ideya at pananaw
o mga nananaig na sentimiento. Dapat nilang arukin at tratuhin ang mga ito ng tama batay sa mga salita ng Diyos. Kung mabibigo kang tuparin ang alinman sa iyong mga responsibilidad sa iyong mga magulang sa kapaligirang inorden ng Diyos, o kung wala kang anumang papel sa kanilang buhay, iyon ba ay pagiging hindi mabuting anak? Uusigin ka ba ng iyong konsensya? Tutuligsain ka ng iyong mga kapitbahay, kaklase, at kamag-anak, at babatikusin ka kapag nakatalikod. Tatawagin ka nilang isang hindi mabuting anak at sasabihin, labis na nagsakripisyo ang iyong mga magulang para sa iyo. Nagbuhos sila ng labis na dugo ng kanilang puso para sa iyo. At napakarami ng ginawa nila para sa iyo mula pa noong bata ka. At ikaw na walang utang na loob na anak, ay bigla na lang mawawala na parang bula. Wala ka man lang pasabi na ligtas ka. Bukod sa hindi ka umuwi sa bagong taon, hindi ka rin tumatawag o naghahatid ng pagbati para sa iyong mga magulang. Tuwing naririnig mo ang ganitong mga salita, nagdurugo at umiiyak ang iyong konsensya at pakiramdam mo ay kinundina ka. Naku, tama nga sila. Namumula ang iyong mukha sa init at kumikirot ang iyong puso na parang tinutusok ng mga karayom. Nagkaroon ka na ba ng ganitong mga damdamin? Tama ba ang iyong mga kapitbahay at kamag-anak sa pagsasabing hindi ka isang mabuting anak? Hindi ako masamang anak. Una sa lahat, pinipili ng karamihan sa mga tao na umalis ng bahay para gampanan ang kanilang mga tungkulin dahil parte ito ng pangkalahatang mga objetibong sitwasyon kung saan kakailanganin nilang iwan ang kanilang mga magulang. Hindi sila maaaring manatili sa tabi ng kanilang mga magulang para alagaan at samahan ang mga ito. Hindi naman sa kusang loob nilang iiwan ang kanilang mga magulang. Ito ang objetibong dahilan. Sa isa pang banda, ayon sa pansariling pananaw, umaalis ka para gampanan ang iyong mga tungkulin, hindi para maiwasan ang responsibilidad mo sa mga magulang mo, kundi dahil sa misyon ng Diyos. Upang makipagtulungan sa gawain ng Diyos, tanggapin mo ang kanyang misyon at gampanan ang mga tungkulin ng isang nilikha. Wala kang pagpipilian, kundi ang iwan ang iyong mga magulang. Hindi ka maaaring manatili sa kanilang tabi para samahan at alagaan sila. Hindi mo sila iniwan para makaiwas sa mga responsibilidad, hindi ba? Ang pag-iwan sa kanila para makaiwas sa iyong mga responsibilidad at ang pangangailangang iwan sila para tugunan ang misyon ng Diyos at gampanan ang iyong mga tungkulin. Hindi ba't magkaiba ang kalikasan ng mga ito? Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na hindi ko pa tinitingnan ang mga tao at bagay ayon sa katotohanan at mga salita ng Diyos, at na naimpluwensyahan ako ng tradisyonal na kultura na tinatrato bilang mga positibong bagay ang paggalang sa magulang ay isang katangiang dapat taglayin ng higit sa lahat. At ang isang taong walang galang sa magulang ay mas mababa pa kaysa sa hayop. Naniwala ako na kung hindi ako makauwi para alagaan ang mga magulang ko habang ginagawa ang tungkulin ko, wala akong konsensya at pagkatao at lubos na walang utang na loob. Nang punahin ako ng mga kamag-anak, sa puso ko ay nakadama ako ng matinding pagkakonsensya. Ngayon ay nakita ko na hindi ko pa nakilatis ang diwa ng usapin. Sa realidad, ang kawalang abilidad ko na alagaan ang mga magulang ko ay dahil sa pang-uusig ng CCP na pumipigil sa akin na makauwi ng bahay. Hindi ito dahil sa pagiging hindi mabuting anak. Kung may pagkakataon ako at inalala lamang ang sarili kong mga interes, pinabaliwala ang mga responsibilidad ko bilang isang anak. Iyon nga ang tunay na walang paggalang sa magulang. Napagtanto ko
na wala akong katotohanan at hindi magawang kilatisin ang positibo mula sa negatibo. Napakakaawa-awa ko. Pagkatapos ay naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ano man ang tungkuling ginagampanan ng isang tao, ito ang pinakanararapat na bagay na magagawa nila, ang pinakamaganda at pinakamakatarungang bagay sa gitna ng sangkatauhan. Bilang mga nilikha, dapat gampanan ng mga tao ang tungkulin nila at saka lamang sila makatatanggap ng pagsang-ayon ng lumikha. Namumuhay ang mga nilikha sa ilalim ng kapamahalaan ng lumikha at tinatanggap nila ang lahat ng ibinibigay ng Diyos at lahat ng nagmumula sa Diyos. Kaya, dapat nilang tuparin ang kanilang mga responsibilidad at obligasyon. Ito ay ganap na natural at may katwiran at inorden ng Diyos. Mula rito ay makikita na ang paggampan ng mga tao sa tungkulin ng isang nilikha ay mas makatarungan, maganda, at marangal kaysa sa anumang iba pang bagay na nagawa habang namumuhay sa lupa. Wala sa sangkatauhan ang mas makabuluhan o karapat-dapat at walang nagdudulot ng mas malaking kabuluhan at halaga sa buhay ng isang nilikhang tao kaysa sa paggampan sa tungkulin ng isang nilikha. Sa lupa, tanging ang grupo ng mga taong tunay at taos-pusong gumaganap ng tungkulin ng isang nilikha ang siyang mga nagpapasakop sa lumikha. Hindi sumusunod sa mga makamundong kalakaran ang grupong ito. Nagpapasakop sila sa pamumuno at pamamatnubay ng Diyos. Nakikinig lamang sa mga salita ng lumikha, tumatanggap sa mga katotohanang ipinapahayag ng lumikha, at namumuhay ayon sa mga salita ng lumikha. Ito ang pinakatunay, pinakamatunog na patotoo, at ito ang pinakamagandang patotoo ng pananampalataya sa Diyos. Sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos, mas sumigla ang puso ko at naunawaan ko na ang pagganap sa ating mga tungkulin ay ang pinakamataas na responsibilidad ng mga nilikha at na mas mahalaga ito kaysa sa ibang bagay na magagawa natin. Ang pagganap sa ating mga tungkulin ay nagbibigay halaga at kabuluhan sa ating buhay. Nang napagtanto ko ito, nakadama ako ng pagkakautang sa Diyos. Kailangan kong gawin ng masigasig ang mga tungkulin ko at hindi na ako pwedeng magapos ng tradisyonal na kultura. Paano man ako punahin ng mga kamag-anak ko, kailangan kong unahin ang mga tungkulin ko. Napagtanto ko na matagal nang isinaayos ng Diyos ang mga tadhana ng mga magulang ko at kahit na hindi nila ako kasama, tutulong ang mga kamag-anak ko na alagaan sila at minsan ay pupunta ang mga kapatid para dalawin sila. May mga aral na kailangang matutuhan ang mga magulang ko sa pagharap sa karamdaman at sa pang-uusig ng malaking pulang dragon at gusto rin ng Diyos ang kanilang mga patotoo. Naging handa akong ipagkatiwala sa Diyos ang mga magulang ko at magpasakop sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos sa lahat ng bagay. Pagkatapos mapagtanto ang mga ito, naging panatag at malaya ang puso ko at unti-unti kong binitiwan ang mga pangamba at pag-aalala sa mga magulang ko. Salamat sa Diyos.